Na-reject ka na ba sa job application mo sa Canada? Don't worry, normal yan. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero ang mahalaga dyan, paano ka bumabangon pagkatapos? Kung bago ka sa channel namin, pangalan ko nga pala si John. Kasama ko ang pamilya ko na nag-migrate dito sa Vancouver way back in 2015. So, kung currently nasa rejected stage ka, kunting hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong mangamba. Lahat tayo dumadaan dyan. Hindi pa ito ang katapusan. Actually, ito pa lang ang umpisa. And today, yan ang gusto kong ibahagi sa kwento ko sa inyo ngayon. Baka sakaling makatulong sa inyo. Kung interesado kayo na malaman at makakuha ng insights tungkol sa topic natin for today, keep on watching this video. Naalala ko pa nga, nung bagong dating ako dito sa Canada, talagang everyday, minimum of 10 to 20 applications ang sinasubmit ko para lang makakuha ng interview sa trabaho. Although uso na nun ang online application, sinubukan ko pa rin mag-store to store para lang makakuha ng interview. Eventually, between the two, online at actual na pag-a-apply sa store, nakakuha din ako ng trabaho at interview sa pagbisita ko sa mga kumpanya na ina-applyan ko. Real talk tayo. Actually, sa lahat naman talaga, normalized yung rejection. Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap makakuha ng trabaho dahil nga sa nangyayari sa ekonomiya natin. Not only dito sa Canada, but sa buong mundo. So, huwag mong isipin na dahil immigrant ka, ay kung bakit nahihirapan kang makakuha ng trabaho. Alam nyo, may time pa nga dati na kung saan in one day nakakuha ako ng 5 email. Lahat yon rejection letter. Hindi magiging madali sa lahat naman parte na na-experience mo sa buhay natin. Hindi mo malalaman na masarap at maganda ang isang bagay kung hindi ka dumadaan sa mga challenges o mga paghihirap. Ang problema kasi minsan, iniisip na kagad natin na hindi tayo magaling. Or baka naman dahil hindi kagandahan ng English ko kumpara sa mga ibang nag-a-apply. Alam ko, naisip nyo yan minsan. Kasi naisip ko din yan eh. Or pwede din naman na naiisip nyo na baka mas gusto nila yung mga local or mga Canadians ang mga nag-a-apply sa trabaho nila or i-hire nila. Alam nyo, ang rejection hindi the end. Minsan, kailangan lang talaga ng redirection para mahanap mo yung talagang nararapat para sa'yo. Ngayon, alamin natin ano pa talaga yung mga rasons or key reasons na nalaman natin kung bakit nare-reject ang isang tao. Para sa number 1 at una nating rason kung bakit nare-reject ang application natin, at I'm pretty sure alam nyo to, is yung Canadian experience. Sa panahon ngayon, medyo nag-mellow down na yung requirement para sa Canadian experience. As a matter of fact, meron tayong iilang kilala na nung lumipat sila dito sa Canada, ay nakakuha kaagad sila ng magandang trabaho. At hindi na nila kinakailangan na mag-umpisa sa parang tinatawag nating entry-level job. Kasi alam nyo, yung mga hiring managers, kaya nila hinahanap yung Canadian experience. Normally for them, mas less training ang kailangan nilang gawin para ma-onboard ang isang empleyado na may Canadian experience. Kumpara sa walang Canadian experience, na ang pakiramdam nila is kailangan nila ng more in-depth training. Kaya between the two, less training, less time versus more training and more time. Of course, logically, kung manager ka, doon ka mas pabor sa may Canadian experience. Pangalawang rason natin, usually, is yung resume mismatch. Dapat i-adapt mo yung Canadian template or Canadian format na resume. Kung gusto nyo ng further information, alam ko gumawa na ako ng vlog tungkol dyan. Kung gusto nyong panoorin, ilalagay ko yung thumbnail dyan sa screen nyo. No, hanapin nyo lang yan dun sa vlog list natin para nang sa ganon, maintindihan at malaman nyo yung mga ginawa kong tips and tricks
sa resume ko para makakuha ng trabaho dito sa Canada. Kung minsan naman nakakakuha ka nga ng interview, pero yung actual interview performance mo nagkukulang. Gumawa din ako ng mga vlog tungkol sa topic na yan. Paano ba dapat yung mga dapat mong gawin prior to attending an interview? So again, ilalagay ko yung mga thumbnail na yan sa screen nyo. Hanapin nyo na lang yan sa video list natin para malaman nyo kung ano yung mga ginawa ko. Kasi malay nyo, baka makatulong sa inyo, no? Yung link dyan, ilalagay ko naman sa description. So kung interesado kayong panoorin yung mga vlogs na yon, feel free to click the link on the description box below. Alam nyo kasi, yung mga language confidence na sinasabi, yung kung paano mo dinideliver yung sagot mo sa isang interview, nagmamatter talaga yan. Pati yung cultural cues, ika nga. So, dapat ina-assess kasi nila yan during the interview kung makakasundo ko ba itong taong to, mabibigyan ko ba ito ng mga duties and responsibilities na walang kaproblema. So, lahat ng mga yan ina-assess ng isang interviewer. Ang pang-apat na rason natin, minsan, internal hiring or improper timing. Kasi, pag nag-a-apply tayo, most often than not, lalo na kung nakadaan na ang isang linggo, usually yan, meron na yung mga listahan na shortlisted of applicants na nakalinya na for interview. Of course, the earlier mong ma-send yung application mo, the better. Ang recommendation nga nila, pag lumampas na ng 15 days ang posting, usually yan, meron ng mga shortlisted applicants. So yung chance mo, medyo maliit na. Kaya dapat, huwag ka mapaghinaan ng loob. Kasi may mga rason kung bakit minsan hindi ka nakakakuha ng interview at kung minsan naman hindi mo nakukuha ang trabaho. So one quick advice lang, don't take rejection too personally. Ang mahalaga dyan is yung natututunan mo on every rejection. Think of it as a form of feedback na kung saan kailangan mo pang i-adjust at i-tweak para makuha mo na finally ang susunod mong yes. Ngayong alam na natin yung mga common causes kung bakit nare-reject ang isang application sa trabaho, alamin naman natin yung mga strategies na pwede nyong gawin para makakuha kayo ng yes. Para sa una nating strategy, kailangan nyong ayusin ang inyong resume at cover letter. Ano-ano ba yung mga tinitingnan nila sa resume? Dapat kasi ang resume mo, again, it's more on results-oriented. Hindi siya action-based. Halimbawa na lang, no? Dati sa atin, di ba, lagi natin sinasabing manage the purchasing of IT, hardware, and software. Imbis na ganun, dapat results-oriented. Paano mo ito-tweak yung ganong klaseng line into a results-oriented bullet? Dapat sabihin mo, source, IT, hardware and software component that resulted in 30% savings of the total overall spend for the year. Yung mga ganon, parang dapat meron kang na-generate na results based doon sa ginagawa mong duties and responsibilities sa trabaho mo. Mas binibigyan pansin yung mga ganyang klaseng approach. Pangalawang strategy, improve your interview game. Sinabi ko nga kanina, no, importante dyan yung boses, yung tono nyo habang nag-i-interview kayo. Dapat nagpapakita kayo ng confidence na alam nyo yung ginagawa nyo at nasasagot nyo yung mga tanong ng mga interviewer. Pangatlong strategy natin, no, on how to bounce back from rejection would be to request feedback. Halimbawa, doon sa mga nakukuha nyong interview, or halimbawa dun sa nasendan yung application, no? This could be online or this could be on-site. You know, you could do it both ways. You could also phone them and request, no? Was there anything that they find in your resume that's not appealing? Kung bakit hindi napili for, let's say, an interview? Or kung na-interview ka man, bakit hindi ka napili? Para lang makwento ko sa inyo, no? In one of the applicants na na-interview namin for the Buyer 1 position, meron actually isang applicant na nag-request ng debrief session na pinagbigyan naman ito nung manager namin, no? And last week, Thursday nga, in-entertain niya, pumunta mismo yung applicant
doon sa mismong opisina namin to get some sort of a feedback na ibinigay naman nung manager namin, na ang intention is makatulong sa kanya para mag-grow niya pa at malaman niya ano ba yung mga naging deficiencies kung bakit hindi siya na-consider doon sa particular role na ina-applyan niya. Ang pang-apat na strategy natin to bounce back, no, from rejection is to expand your network, no? Typically, pag naghahanap ka ng trabaho, mas malaki ang bearing pagka na-endorse ka or nare-recommenda ka ng kakilala mo. Kasi yung kakilala mo, it's either nagtatrabaho na doon at may record na sa kanila doon on how they are, and so may bearing kapag nanggagaling yun sa either existing employees or kakilala ng existing employee. Isang opportunity din na pwede mo magawa, lalo na kung nandito ka sa BC, no? Meron tinatawag ako na pinuntahan na firm. I think the name is Success BC dati, pero ang tawag ngayon is Success na lang. Parang tinanggal na yung BC. Doon sa firm na yon, you can actually go to them and they will provide you with some training regarding your resume, regarding sa pagde-decide na magiging career path mo. Panglima natin is gain local experience. Kung nahihirapan kang kumuha ng full-time work, kumuha ka ng part-time. Or kung halimbawa, mag-volunteer ka, kinoconsider din yan as experience. At ang pang-anim natin, mental reset at self-care. Sabi nga nila, take a break. Go for a walk. Teka, gabi na nga pala. Bukas na lang tayo maglalakad. Spend time with your family or try a new hobby. Hindi lang dapat puro apply lang ng apply. Kasi nakakapagod din. Lalo na kung sunod-sunod ang rejection na nakukuha mo. I-pace mo yung mga nare-receive mong negative response. Kasi hindi rin maganda yan sa mental health mo eh. Sometimes, stepping back helps you see things clearer. Tinuturo nga sa atin, di ba? It will happen in God's perfect time. Kaya kung hindi pa oras, huwag na natin ipilit, no? Kinakailangan din pag puro rejection na kukuha natin, magpahinga muna tayo. Then kung medyo energized na tayo, tsaka tayo sasabak ulit. Pasa lang ng pasa hanggang dumating yung oras na hindi na tayo i-reject. Sa totoo lang, last year, hindi ko lang na ipakita sa inyo, pero marami tayong pinagpasahan ng ating resume, in-applyan, at marami din talaga tayong nakuhang rejection bago ko nakuha yung trabaho ko ngayon. Importante talaga dyan yung mindset mo. Kasi minsan, yan yung magdidikta or magtuturo sa'yo kung ano yung kailangan mong baguhin para na sa ganon, mapalapit ng mas mabilis ang pinakaaantay mong trabaho. Hindi madali ang prosesong pagdadaanan nyo. Alam na alam ko yan kasi lahat tayo dumaan sa ganyang proseso. Kung ikaw ay currently na naghahanap ng trabaho dito sa Canada, huwag sana kayong panghinaan ng loob. Huwag mong bibitawan ang pangarap mo. Comment mo sa comment section kung anong industry ka. Baka may mga viewers tayo na may marerecommend na opportunity para sa'yo. At kung may friend ka na kilala na down ngayon, i-share mo tong video na to. Malay natin, baka ito na yung encouragement na kailangan nila. Maraming salamat TV fam. Sana may nakapulutan kayong konting kaalaman at hopefully hope sa inyong ina-aspire na trabaho dito sa Canada. Kung meron kayong natutunan, please don't forget to like, share, and subscribe kung hindi pa kayo subscriber na aming channel. Again, maraming salamat at magkita tayo ulit sa susunod vlog. Paalam! Kailangan mong bigyan ng ang ibig lang sabihin nun, okay. It's bigger than my own. Okay. Kung bago ka nga pala sa channel namin, ang pangalan ko ay si John. Kasama ko ang pamilya ko, hindi pa ito ang ending ng kwento mo. Ang tinuturo nga sa atin di ba? Pagka hindi pa talaga nauukol, hindi bubukol. It never gets me down. City of mine.